Senator Opo. Risa is here, Senator Pia Cayetano, na Senator Bongo, of course, na pinagtutulong-tulungan po natin na every budget season in the Senate, at least we, with our institutional amendments, we always add to the healthcare programs. No, na kaya nagkakaroon lang po talaga siguro ng delays because of the budget cuts that the whole DOH or the healthcare program receives every year. So hopefully this time, alam nyo naman po, pag sinabi ng Pangulo, especially during the SONA, that is already a directive. Yes. Mr. President, we will definitely support you, no, in this endeavor. Pero siguro, Mr. President, ang una kong tanong, kapag panahon na siguro ng budget or if Senator Go will have a hearing on this, magkano ba talaga yung kailangan talaga natin para ma-achieve natin yung goal of universal healthcare? How much do we really need? Kasi, Mr. President, kung hindi malinaw yung numerong yun, parang di rin malinaw kung ano yung ating mga goals, no? Pag nalaman natin yun, Mr. President, pwede sigurong makita pag inad natin yung GL, I think nabanggit to ni Senator Tulfo kanina, yung mga GL, mga AIX, yung mga healthcare, kung hindi kaya, Mr. President, kung ipasok na lang natin to sa UHC, hindi kaya maaabot rin natin yung no balance billing, Mr. President, or malayo ba talaga yung mga numero, Mr. President? Actually, that's very much welcome, Mr. President, Your Honor. Actually, ang intent talaga ng UHC nun, yung mga tao hindi na pumunta sa, halimbawa, PAGCOR, PCSO, sa mga government officials, no, na pumipila pa sila. Kaya nga po yung pondo for social services galing po ng PAGCOR at PCSO, by law, directly, it will now go through the universal healthcare. That will be welcome, Mr. President, Your Honor, na kung talaga lahat po yun, mailalagay dito. I think kahit papano, yung pondo po ng UAC, the realization will be much faster. Just to give an idea, siguro ang kailangan ho natin every year is about 300 billion for the implementation. Kasama na po doon yung budget ng Department of Health and PhilHealth's portion, no, for the implementation of UHC. So that's every year. Mga magkano, Mr. President, yung gap natin? I'm sure minomonitor nyo po yan. Since year one of its implementation, Your Honor, Mr. President, medyo nagkulang din. No? But we will give you yung query, no, tungkol sa gap, no. We just don't have it right now. And Mr. President, I would like to thank Senator Babaquino for your support. Actually, yung pong binabalikan ko lang, no, yung sabi, if the government, I think if the government is really would want to show that it is really indeed serious in helping our people, especially sa social programs, yung pong inyo pong in-sponsor na free college education, and kung maging successful na po itong Universal Healthcare Act, talagay ko doon lang, no, sa education, sa health, pag maging maganda, mararamdaman na natin makabayan na talagang kahit paano ang pamalan ay talagang nandyan para umalalay sa kanila sa oras sa pangangailangan. Thank you, Mr. President. We'd like to reiterate our support for the good sponsor of the Universal Healthcare Law. At mabigat na usapan to, Mr. President, but we promise and we commit to engage and to support the efforts of the Chairperson of Health and Senator Ejercito with regard to the amendments or the changes that we want to see in this law. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Senator Aquino. Thank you, Senator Babaquino. Maraming salamat sa support lang. Senator Marcoleta is next to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung
nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Diyan po yata sa konsulta package, Mr. President, kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung check-ups. laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon $1 ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa Is po it a kaya ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it a Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo kung titignan nyo 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin to tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yan Oh, nga po that's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman.
Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po eh. Mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Konsulta. So, naka-enroll po sa Konsulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. Hindi, President. gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro. Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana na po, maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully maano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. Wala pa, no? For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package? Yes, Your Honor, Mr. President. That It came from PhilHealth. PhilHealth. All right.
Sa mga kapit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo Out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000 lang. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, yung perang ibibigay, pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbat. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po